Nag-concentrate din siya sa pagpapatibay ng self-esteem ng bata. Pilit niyang ipinapaintindi rito na sa kabila ng mga pamumuna ng ina nito ay hindi ito kasinsama ng inaakala nito. Kapag may nagagawa itong tama o kung mas maganda kaysa normal ang pagkaayos nito ay hindi niya kinaliligtaang purihin ito. And she could see that the child bloomed with each compliment she received. Kailangan lang niya ng paalala na bawat tao ay may kanya-kanyang opinyon at dapat niyang unawain ang mga yon. Paliwanag niya kay Leo. You've done wonders with her, and in so short a time. Sigurado ka bang singer ka at hindi isang dalubhasang psychiatrist? Actually, sa trabaho ko bilang part-time social worker ay nagkaroon ako ng training sa psychology. Bigla na lang niyang naalala ang peking resume na isinumite niya. Bukod sa nakalistang experience niya sa pagkanta sa ilang entertainment venues ay nakalagay rin doon na nagtrabaho siya bilang social worker. Totoo namang sumailalim siya sa ganoong pagsasanay. Naisip kasi niya na mapapakinabangan niya ang karanasang makukuha roon para sa kanyang trabaho. Nag-aral din siya ng psychology. But, how she hated the thought that she was fooling Leo. Nina, desperately needs someone's like you. Ngayon ko mas lalong nare-realize kung gaano kalalim ang sugat na idinulot ni Candice sa kanyang pagkatao. Kahit naman noong maliit si Nina ay hindi sila naging malapit. Ako kasi ang mas may kagustuhang magkaanak kami. Napaisip siya sa narinig niya. Patid niyang bihasa ang kanyang tita Minerva sa pagkilatis ng tao. Pero ang pagkatao ni Candice ay hindi nito nakilatis ng husto. Kung naramdaman nito iyon ay tiyak na hindi nito ipagkakaloob ang anak niya sa babae. Ganoon na ba kasagwa ang pagkatao niya? Tanong niya. She used to be a little gentler, pero pabalat bunga lang marahil yun. She is a materialistic woman who needs the adulation of others as much as she needs air to breathe. At kung nagtataka ka kung paanong nagkagusto ako sa isang katulad niya, well, I have to admit, I used to like her too. So full of myself. So self-centered. I love the active social life at gusto kong magpayaman because being rich brings power with it. Natahimik si Leo at ilang saglit na napatitig sa kawalan. But when Nina came into my life, it was as if I was hit on the head with a ton of bricks. Patuloy nito. Bigla akong natauhan. Binago ng batang yun ang pagkatao ko. I could say she transformed me into a person from the jackass I used to be. Ginagap niya ang palad nitong nakapatong sa gilid ng bakang idinuduyan ng mga alon. Pakiramdam niya ay mas lalo siyang napalapit dito dahil sa ginawa nitong pagtatapat. It was close to it. Kaya nga gusto niya yung sawatahin dahil sigurado siyang hindi yun magkakaroon ng magandang epekto sa buhay niya. Focused on your objectives. Simple lang naman ang mga layunin niya. Ang makita ang anak niya pagkatapos ng halos isang dekadang pag-aakalang yumao ito at matiyak na mabuti ang kalagayan nito. Pagkatapos ay babalik na siya sa dating mundo niya. Pero bakit? Ngayon ay mukhang nahihimok siyang gumawa ng isang bagay na maaaring lumikha ng katakot-takot na komplikasyon. But it was so hard to think of objectives when the kiss was making her feel as if the whole world had tilted out of its axis at para bang sa bawat pagkilos ng mga labi nito ay pabilis ng pabilis ang pag-inog ng mundo. An urgent fire seemed to be consuming her body and her determination along with it. She couldn't think of anything but the need to snuggle against Leo and respond ardently to the movement of his lips and tongue. Leo? No. It took supreme self-denial for her to be able to tear herself away from his warm and inviting embrace. Mukhang kailangan ko na namang humingi ng paumanhin. I don't know why this keeps happening. Sabi naman nito, it's just that I find you a fascinating woman.
That's a compliment, I think. Ganti niya. It is. And I meant it with all my heart. Thanks for coming into our lives, Edna. Idinuduyan ng mga alon ng bangka nila, pero pakiramdam niya ay hindi iyon sa umiindayog kundi sa mga ulap na pinakikislap ng laksa-laksang bituin. Iyon ay sanhi ng mga katagang narinig niya mula rito. Where does an angel like you come from? I'm no angel. Kagyat na pinaputok niyon ang lumulobong kaligayahan na bumabalot sa kanya. Kung alam mo lang kung ano ang pakay ko, masahol pa sa halimaw ang tiyak na magiging tingin mo sa akin. Halo-halo ang emosyong nararamdaman ni Leo habang tinatanaw niya ang paglayo ni Edna at ng kanyang anak. On one hand, he was glad Edna was there to help him out. Ngunit nanibago rin siya. Nasanay siya na siya ang sentro ng mundo ni Nina. Kahit naman noong nagsasama pa sila ni Candice ay sa kanya malapit ang bata. Sa katunayan ay halatang naiirita kay Nina ang asawa niya. Ipinalagay na lamang niyang sanhi iyon ang pagiging makasarili ni Candice. Malamang na hindi nito ikinatutuwang may kaagaw na ito sa atensyon niya. That he was able to convince her to have a baby at all was a miracle. Dumating si Nina sa buhay nila sa puntong malapit nang mawasak ng tuluyan ang kanilang pagsasama. He was already thinking about an annulment when the baby came into their lives, and he immediately changed his mind. Buo kasi ang paniniwala niyang mas mabuting lumaki ang bata na may kagigis ng ama't ina. Gayunpaman, halatang hindi ganoon kainteresado si Candice sa bata. Samantalang siya ay parang nagkaroon ng iba yung kulay ang mundo niya sa pagdating ni Nina. Lumaki ito na isang certified daddy's girl. Pero kanina, sa tingin niya ay mas naintindihan ni Edna ang pangangailangan ng anak niya. And as the two walked away together, it seemed as if they even moved alike. He felt the tiniest twinge of jealousy as he watched the way Nina spoke with Edna. Habang pinagmamasdan naman niya ang pag-imbay ng balakang ni Edna ay nanariwa sa alaala niya ang itsura nito habang kumakanta ito sa entablado. Her luscious curves came to mind, and he remembered how he was mesmerized as she sang her heart out. If they would have met under different circumstances, he had a feeling he would be encouraged to try to get to know her better. Napapalatak siya. Hindi yata iyon ang tamang panahon para pag-isipan niya ang tungkol sa naghihingalo niyang love life. May mas malaking problemang naghihintay sa kanya. Ang asawa niya, ex-wife. Pagtatama niya sa kanyang isipan. Ang kaso, hindi yata mapaniwalaan ni Candice na tuluyan ng pinutol ng korte ang legal na tanikalang nag-uugnay sa kanila. Isang patunay ang mayat-mayang panggugulo nito sa kanila ni Nina. She always came pretending to visit their daughter, pero ang totoo ay pera lamang ang pakay nito. Hayun nga at nagsusugal na naman daw ito sa kasino na pagmamay-ari niya. Ipinag-utos na niya sa kanyang mga tauhan na huwag itong i-entertain sa kasino. Bagay na madalas pagsimula ng gulo mula kay Candice. Kulang dapat mong ayusin. Paalala niya sa sarili. Muli niyang tinapunan ng tingin sina Nina at Edna. He couldn't help himself. Watching Edna stirred something inside him that he thought had died a long time ago. For the first time in a long while, he was dreaming of romantic possibilities for himself, at iyon ay hindi katulad ng mga kaswal na pakikipag-ugnayang nakasanayan na niya. You heard what I said. Dumagundong sa apat na sulok ng opisina ni Leon, tinig niya. Sawa na ako sa mga kalokohan mo. I paid your credit card bills for the last time. You can't do this to me. Sigaw ni Candice. Paano ako mabubuhay sa kakarampot na allowance na binibigay mo? Kayang buhayin ng monthly allowance na ibinibigay ko sa iyo ang isang pamilyang may 6 na miyembro. Hindi ka marunong humawak ng pera kaya hindi mo yan mapagkasya. And may I remind you, I'm giving you that allowance out of the goodness of my heart.
Kung tutuusin ay hindi ko obligasyong gawin yun. He had a lot of trouble controlling his temper. Kung hindi lang siya nagtitimpi ay baka kanina pa niya nasapak ang ex-wife niya. Dumukot ito sa leather handbag nito at naglabas ng sigarilyo. Sinindihan nito yun sa pamamagitan ng gold-plated lighter. Saka ibinuga ang usok sa direksyon niya. Im, your smoke somewhere else? Kaya hindi ako naninigarilyo dahil ayokong mapollute ang lungs ko. Gigil na saad niya. Such a spoil sport. Idinudol nito sa ashtray ang kasisindi pa lamang na sigarilyo. Nasaan na ba ang anak natin? Akala ko ay susunod na siya rito. Leave her alone, will you? Bulyaw niya rito. Ewan ko ba naman kung bakit pinupuntahan mo pa siya? I'm sure it's not because you miss her. Sa nakita niyang reaksyon kanina ni Nina ay parang namuksa ng mga mata niya sa realidad. Dati kasi ay umaasa siyang magkakaroon pa ng pagbabago ang pakikitungo ni Candy sa bata. But now, he was willing to face the truth. She would never love their daughter. At dahil doon ay handa na rin siyang gumawa ng marahas na mga hakbang. Si Nina lang naman ang inaalala niya, kaya hindi niya magawa. Tuluyang palayasin sa buhay nila ang dating asawa. I have a right to visit her. Binigyan ako ng karapatan ng korte, no? Nakaingos na wika ni Candice. Karapatang tiyak kong babawiin sa'yo sa sandaling malaman nila kung gaano kabulok ang pagkatao mo. Halatang natigilan ito sa sinabi niya. Pagkuan ay naningkit ang mga mata nito. Are you threatening me? Angil nito. Oh, it's not a threat. Tototohanin ko yon, believe me. Matigas man ang kokote nito ay alam niyang kabisado na siya nito. Kaya alam din ito sa tono pa lang ng boses niya na nagsasabi siya ng totoo. What are you telling me? May garalgal sa tinig na tanong nito. Magpapatuloy ang monthly allowance mo? Yaman din lang na ayaw ka nang kalingain muli ng pamilya mong malamang ay nagsawa na sa kalokohan mo. Hindi ko maaatim na pabayaan ka ng ganoon na lang. But it will be a fixed amount. Kung kakapusin ka, problema mo na kung saan ka kukuha ng pandagdag. Also, try to stay away from my daughter. Your daughter? She's my baby too. You don't act like a mother to her. Kahit noong kasama mo pa siya, kailanman na hindi ka umastang mabuting ina sa kanya. Mas lalo na ngayon. Lumubog, lumitaw ka sa buhay niya, and you just create chaos and confusion in her life whenever you appear. Kung ganoon din lang, mas mabuting itigil mo na ang pagdalaw sa kanya. Okay, I'll agree. But you have to help me first. Help you with what? Pera na naman? Magkano? Tiyak na magugulat ka dahil hindi pera ang kailangan ko sa'yo. Natigil siya sa aktong pagdukot sa kanyang checkbook. Ano pala kung ganoon? I'm in a little bit of trouble with the law. My God! What did you do this time? Pulalas niya. I didn't do anything. Iyon nga ang masaklap doon. Mas mabuti pa nga sana kung talaga may kasalanan ako. Mas matatanggap ko pa mga akusasasyon. As it, I'm innocent. Marahas na naisuklay niya mga daliri sa buhok niya. What is this trouble you are telling me? May grupong inaakusahang nagbebenta ng ecstasy. Saad nito, nasangkot ang ilang friends ko at malaki ang posibilidad na mapagbintangan din ako. Inimbitahan na sila sa presinto at natatakot akong ako na ang susunod. Pero hindi ba pang teenager ang drogang yun? Teenagers and yuppies, hindi sa mga may edad na katulad mo. May edad? How dare you, Leo? Bata pa ako at... Okay, bata na kung bata. But you're definitely not a teenager or a yuppie. Paano ka nasangkot sa ecstasy na ito? Are you even listening to me? Hindi ako sangkot sa kalokohang yun, no? You run around with the wrong crowd long enough and you'll eventually get involved with the same kind of trouble they're in?
Huwag mo na akong sermonan, please. Just say you'll help me with this at susundin ko ang utos mong tantanan na si Nina. Hindi agad siya nagsalita. Pinag-isipan niyang mabuti ang kanyang magiging pasya. Are you really innocent? Nagdududang usisa niya. Yes, I swear. Sige, titingnan ko kung ano ang magagawa ko. Oh, thank you, Leo. Thank you. Sinunggaban siya nito ng yakap. He was amazed by the fact that he felt not the tiniest flicker of desire for her. To think that there were times when he wanted her so badly. Yeah, just do what I want and we'll have a deal. Pagkasabi niyo na itinulak na niya ito palayo sa kanya, halatang ikinayamot nito ang hindi niya pagpatol sa pagpapakita nito ng motibo. Now, I'm ready to see my daughter, sabi nito. Pero akala ko ba ay... Won't you even let me see her after I've gone through the trouble of coming here? Maybe, just for the last time. Oh, alright. Tatawagan ko siya para sabihin bilisan niya at... I can't wait. I'll just go to the house. Tuloy-tuloy na ito sa pinto bago pa niya ito napigilan. Her daughter's bedroom. Hanggang ng mga sandaling yun ay hindi mapaniwalaan ni Edna na naroon siya sa loob ng silid ng anak niya. Mukhang kinakasihan talaga siya ng tadhana dahil labis-labis sa inaasam niya ang pangyayaring yun. Halos kasi simula pa lang ng pananatili niya sa Seaside Haven ay nakita na niya ang kanyang anak. Nakalapit dito at ngayon ay nasa loob siya ng silid nito. Pero malaki ang nabawas sa nadarama niyang kasiyahan na makita niya ang pagkataranta ni Nina. Sa tingin nga niya ay hindi na nito alam ang pinagsasasabi. Ngunit siya ay marami ang nadidiskubre sa mga katagang lumalabas sa bibig nito habang hindi ito magkandatuto sa pag-aayos. I'm not good enough. Ang baho-baho ko. And my hair? It looks terrible. Parang wala sa sariling usal nito. Of course. You're good enough. Alo niya rito. I'm not. Mag-shower ka na muna. Tumalima naman ito. Halika. Maupo ka at aayusan ko ang buhok mo. Sabi niya na lumabas ito mula sa banyo. Muli itong sumunod. Dahil kagagaling lamang nito sa pagsashower ay basa pa ang buhok nito. Gayon pa man, iginiit nito na talian niya yon para daw neat itong tingnan. Palagi raw sinasabi ng mami nito na mukha itong busabos. Kung masasakal lang niya si Candice na mga sandaling yun ay walang pangingiming gagawin niya yun. Mukha kasing napalaki ng epekto ng mga panlalait nito sa bata. Pero dahil wala siyang magagawa para maipulupot ang mga daliri niya sa leeg ni Candice, kaya nagko-concentrate na lang siya sa pagtitirintas ng buhok ni Nina. Madalas bang dumadalaw sa iyo ang mami mo? Tanong niya. Hindi naman. Regular ang pagdating niya. She comes, she goes. You must miss her. Kibit balikat ang itinugon nito roon. Kay daddy ako mas close. Pagkuhan ay sabi nito. Tita, matagal pa ba? Magbibihis pa ako and I don't have anything to wear. Saglit na lang. Binilisan na niya ang pag-aayos sa buhok nito. Nang matapos siya ay parang may spring sa upang-upo na tumayo ito mula sa pagkakaupo sa silya at tinungo ang closet. Parang ipo-ipong naghalughog ito roon. Oh no, wala akong maisusuot. Kibig nito, ang dami mo namang damit ah. Puna niya, talaga naman kasing nag-uumapaw ang closet nito. Lukot yung iba. Tapos mas marami sa damit ko ipangit. Nilapitan niya ito. Siya na ang pumili ng isusuot nito. Noong una ay tinanggihan nito yun. Ngunit sa kalaunan ay nakumbinsa rin niyang bagay iyon dito. Halos katatapos palang magbihis ni Nina nang bigla nilang bumukas ang pinto. Isang magandang babae ang bumungad sa kanila. Nins, ano na naman bang attire yan? Kapapasok pa lang nito sa pinto ay pamimintas na agad na lumabas sa bibig nito. Bibig ka pa ba para magsuot ng mga ruffles? You're a young lady now. You should learn some fashion sense. Sa tingin niya ay iiyak na ang bata.
Hindi niya kayang tumayo na lamang doon habang dinudurog ang kalooban ng anak niya. Actually, raffles are in nowadays. Sabad niya, kahit nga sa mga 20 and above na age bracket ay usong palamuti ang raffles sa damit. Umarko ang kilay ng babae na halatang alaga sa parlor at spa ang bawat bahagi ng katawan. What have we here, Leo? Bumaling ito sa direksyon ng pinto. Noon lamang niya napuna na kasunod pala nito ang lalaki. Bigla siyang kinabahan. Hindi kaya masamain nito ang pakikialam niya gayong kung tutuusin ni wala siyang karapatang gawin yon? Oh, that's Edna. Siya ang bagong singer sa Moonlight Serenade at bagong kaibigan din ni Nina. Malumanay na pakilala ni Leo. Isang tinging nagpapahiwatig ng pasasalamat ang itinapon nito sa kanya.